Sa paghaharap nila Princess at Sir Dado ay inamin dito sa kay Princess na galing sa kanya ang sulat at hindi niya alam kung nasaan si Lope. Pero hindi niya inamin na hindi niya tunay na anak itong si Princess na iniwanan ng ina niya sa kulungan. Masamang-masama ang loob ni Princess sa ama at pinagsabihan ang tatay niya na pinagmukha siyang tanga. Pumunta naman si Princess sa kaibigan na kapitbahay nila. Pinayapa naman nila ang damdamin ng dalaga na bilang magulang ay baka ayaw lamang ng tatay ni Princess na masaktan siya na inabandona siya ng kanyang ina. Pero ayon kay Princess, karapatan niya na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Gusto naman kausapin sana ni Sir Dado si Princess pero sinumpong na naman ito ng panginginig ang kamay kaya umatras lalo nang nakitang umiiyak pa rin si Princess. Hindi naman nagustuhan ni Ninong ni Princess ang ginawa ni Sir Dado na patuloy tinatago ang lihim sa kanyang anak. Samantala si Divina naman ay hindi nagustuhan rin ang regalong diamanting necklace ni Johnny at gusto niya na mas malaki ang mga diamante. Pumayag ang asawa sa isang kondisyon na biyayaan siya ng anak. Nadulas si Divina na ayaw niya magkaroon ulit ng anak. Sabay bawi na dati siyang nag-aalaga ng bata sa Hong Kong nang ikinwestiyon siya ng asawa kung nagkaroon ito ng anak dati. Habang doon naman sa bahay nila Charlene ay sinabi ni Raymond kay Liberty na ang mami niya ang magiging guest speaker sa graduation ng kanilang anak. Dagdag pa sinabi ni Raymond na napaka-inspiring ng istorya ng buhay ng mami ni Liberty na nakulong sa maling paratang at nakalabas dahil napatunayang wala siyang sala at nagtagumpay sa business at higit sa lahat tumutulong sa mga PDS na sa livelihood. Pero hindi nagustuhan ito ni Liberty at ikinahihiya ang ina na ex-con kaya pinapaback out ang kanyang mami. Pagkaalis ni Liberty na nagdadabog ay pinatibay ni Raymond ang loob ni Charlene na ituloy ang pagiging guest speaker. Samantala, dumating naman ang araw ng graduation nila ni Liberty kaya nagmamaktol ito at pumunta sa kanyang BF na ayaw niyang pumunta sa graduation. Ikinahihiya niya ang pagiging guest speaker ng ina pero bandang huli ay pumayag na mag-attend ng hinimok siya ng kanyang BF na last na pagkikita nila umano ni Liberty at ng kanyang kaklase na mag-enjoy na lamang sila pagkatapos ng graduation. Samantala, graduation day rin ni Princess pero di pa rin dumating si Sir Pascual hanggang sa pumunta na sila ni Princess at ng kanyang mga kaibigan sa school. Hanggang tinawag na ang pangalan ni Princess para kumuha ng diploma at natapos na ang kanyang speech at natapos na ang graduation ay hindi dumating ang tatay ni Princess na hindi alam ni Princess na sinumpong ng malakas na panginginig na naman itong si Sir Dado at nawalan ng malay. Kaya dinala siya sa hospital at pagkagising ay tinanggal ang nakakabit na swero at balak aalis para hahabol sa graduation ni Princess. Marami ang naawa dito sa kay Princess lalo na siya lamang nag-iisa na walang nag-attend sa kanya na natiis siya ng kanyang ama ayon sa kanyang kaibigan. Umalis na lamang si Princess kahit pa iniimbita siya ng kanyang mga kaibigan lalong-lalo na mga mother ng kanyang mga kaklase dahil ayon kay Princess ay gusto niya lamang mapag-isa sa ngayon. Habang doon naman kina Divina at Liberty pagkatapos ng graduation ay nagkita sila Charlene at ang kapatid ng umano'y na scam ni Charlene. Kaya nagkaroon ng pagtatalo lalo lamang na ikinahiya ni Liberty ang ina na sinundan pa rin ang biyenan na ikinahiya rin ang manugang. At lalo pang sinisisi nang umalis si Liberty nang hindi nagpaalam. Hinanap ni Charlene at dito nagkabanggaan sila Charlene at Princess. Sa pagharap ng dalawa, Princess at Charlene ay magkakaroon kaya ng lukso na dugo na tinatawag. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.